Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kapitbahay sa Islam. Opo mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na pamamahay. At ang bawat pamamahay ay mayroong mga kapitbahay. Kaya po sa Islam, binibigyan talaga ito ng kahalagahan para magkakaroon po tayo ng pananagutan at meron ding pagkakataon sa paggawa ng mga mabubuti para ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya merong nabanggit na hadith Ibn Umar radiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta danantu annahu sayurithahu. Na inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, patuloy na naghahabilin sa akin si Jibril hinggil sa kapitbahay hanggang sa inakala ko na talagang bibigyan ito ng pamana. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, tignan nyo, si Jibril mismo, isang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumupunta kay Prophet Muhammad sallam. Nagpapakita ito na meron talagang napakalaking papel sa paggawa ng kabutihan ng ating mga kapitbahay. Kaya po, dapat marunong ka sa pagpaparangal at sa pakikitungo sa iyong mga kapitbahay. Wag na wag mong gibain, lalo na ang kanilang mga dangal. Kaya kung example, meron kayong mga bakod sa inyong mga pamamahay, wag na wag kayong maninilip doon. Parang magdanakaw ang dating. Sisilipan mo sila, sisilipin mo kanilang kayamanan, sisilipin mo lahat ng mga kwento, lahat-lahat na parang nagiging CCTV ka na sa pagiging chismuso mo. Kaya yan isa sa mga dapat natin bigyan ng diin mga kapatid. Kasi nga dapat magkakaroon po tayo ng pagmamalasakit sa ating mga kapitbahay. Ipapaabot mo yan, ipaparamdam mo. Kahit nasa bahay ka po, dapat ipaparamdam mo na ikaw ay mabuti at marangal na kapitbahay. Na hindi ka namiminsala sa kanila. Meron nga hadith dito na an Abi Dharr, qala Rasulullah SAW, ya Abi Dharr, idha tabakhta marakatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Sa sinabi sa iniulat ni Abu Dharr radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, o Abu Dharr, kapag magluto ka ng may sabaw, kung gayon ay dagdagan mo ang tubig at alagaan mo ang iyong kapitbahay. Isinalaysay ni Muslim. Kaya diyan sa hadith na ito mga kapatid, kahit sa pagluto lang, kahit sabaw lang ang ipamamahagi mo, yan nagpapakita ito ng pagmamalasakit na meron kayong ugnayan sa bawat isa, na hindi kayo nawalan ng pansin. Ang iba kasi ganito nangyari sa kanya, tingin nila sa mga kapitbahay nila mga magdanakaw, tingin nila sa kapitbahay nila mga chismusa. Hindi ganun sa Islam. Dapat marunong kang makitungo, makipagkwentuhan ka, lutuan mo, bigay mo. Ngayon kasi, nag-iba ang ating pananaw sa buhay. Lumalayo lalo tayo sa Islam. Kapag bibigyan mo kapitbahay mo, talagang hindi na nila ibabalik ang mga tupperware, mga lalagyan, subhanallah. Hindi ganun mga kapatid.
Sa pagbibigay natin sa ating kapitbahay, utos yan ng Propeta Muhammad. Kaya magkakaroon ka pa ng reward. Kasi pagsunod sa propeta ay pagsunod sa Allah. At ang pagsunod sa kanyang kapamaraanan ay madali kang makakapasok sa paraiso. Kaya ang ibang mga ulama nga mga kapatid, ang hangganan ng kapitbahay ay 40 bahay paikot sa lahat ng sulok. Tingnan mo, 40 na mga pamamahay. Ganon ang kapitbahay. Yun ang hangganan ng kapitbahay. Ayon sa ibang mga ulama. Kasi dapat alam mo yan. At ito rin mga kapatid, ang kapitbahay may 3 uri. Kapitbahay na mayroon ka lang isang karapatan. Katulad ng hindi Muslim, kapitbahay mo hindi Muslim, meron ka diyang isang karapatan. Ngunit may mga kapitbahay din na meron kang 2 karapatan. Karapatan niya bilang Muslim at karapatan niya bilang kapitbahay mo. Allahu Akbar. At meron ding kapitbahay kung saan 3 talaga ang kanilang karapatan. Karapatan sa Islam, karapatan bilang kamag-anak mo, at karapatan nila bilang magkapitbahay. Tingnan nyo, ganun na ganun mga kapatid. Subhanallah. Siyempre, kamag-anak mo yan. Dati kasi mga tao, ganun sila gumawa ng pamamahay nila. Ngayon, hindi na Lumalayo mismo sila sa kanilang mga kamag-anak. Kasi natatakot na sila sa kanilang mga dila. Ganun ang tingin natin sa mga kapitbahay. Lalo na kabag-anak mo mismo, kadugo mo mismo. Subhanallah. Kaya hindi natin alam, meron pala silang 3 karapatan bilang Muslim, bilang kapitbahay, bilang kamag-anak. At magkakaroon ka pa ng maraming reward kay Allah kung gano'n ang iyong kapitbahay. Kaya po mga kapatid sa Islam, ang kabutiang loob natin sa ating mga kapitbahay ay tanda yan ng ating paniniwala. Alam naman natin ang ating mga kapitbahay. Kung gusto mo lumakas lalo ang ating mga paniniwala, ay magiging mabait ka talaga sa kapitbahay mo. Kasi nga, iba, ang papalakasan pa nila, alam naman nila haram na haram ang mga music. Pero papalakasan pa talaga ng kanilang mga speaker. Alam naman ngayon, sa panahon natin, napaka-high-tech na, mga digital na. Ang liliit ng speaker, pero ang lalakas ng kanyang impact. Pagkus, yumanganig pa nga ang paligid. Subhanallah. Yumayanig. Ganun na ganun kalakas ang mga speaker sa ngayon. Tapos papalakasan mo, hindi mo alam, baka may mga sakit dyan, bakit may mga kapitbahay kang matatanda, gusto ng katahimikan, sinira mo kanilang mga moment Kasi nga, nagiging masama kang kapitbahay. Kaya, mayroong ng hadith si Prophet Sallam, sabi niya dito, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, sino kaya ang kukuha mula sa akin ng mga salita at saka kanya itong gagawin o kaya ituturo sa sinumang magsasagawa ng mga ito? Aking sinabi, ako o mensahero ng Allah. Kaya kinuha niya ang aking kamay at ibinilang roon ng paisa-isa. At pagkatapos ay kanyang sinabi, iwanan mo ang mga bawal para ikaw ay magiging pinakarelyosong tao at malugod ka sa ipinagkaloob ni Allah para sa iyo upang magiging at malugod ka sa mga pinagkaloob ni Allah para sa iyo upang magiging pinakamayamang tao at magpakabuti ka sa iyong kapitbahay para magiging mananampalataya at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili para magiging Muslim. At huwag mong damihan ang pagtawa sapagkat ang pagpaparami ng pagtawa ay talagang nakakamatay ng puso. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawangasan ni Albani. Kaya tingnan nyo, kung gusto nyo
magiging tunay na mga manampalataya, magiging mabait sa iyong mga kapitbahay. Napakaganda ng katuruan ng Islam, lalo na sa pakikitungo natin sa mga kapitbahay, kilala mo man o hindi kilala. Dapat marunong ka talaga kung gusto nyo mapapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, tanda po yan ng ating paniniwala. Isa rin yan sa akida natin, mga kapatid. Paniniwala natin yan. Kaya po, lahat ng bagay, mga kapatid, dapat pagsumikapan mo talaga. Marunong ka magsumikap. Kung gusto mo makapasok sa paraiso, kung gusto mo mapapalapit kay Allah, yan, isa sa mga pintuan yan. Ang gandahan mo lang pakikitungo mo sa iyong mga kapitbahay. Muslim man, di Muslim, ganun pa rin yan. Kasi nga, ang utos ng Islam, magiging makatarungan. Kaya merong isang hadith dito na ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi maging matuwid ang pananampalataya ng isang alipin hanggang sa magiging matuwid ang kanyang puso, at hindi magiging matuwid ang kanyang puso hanggang sa magiging matuwid ang kanyang dila, at hindi makakapasok ang tao sa paraiso kung hindi nagiging ligtas ang kanyang kapitbahay sa kanyang mga pamiminsala. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na yan, mga kapatid, yung kapitbahay na yan, kung sa Arabic pong jar, huwag kang maminsala. Kaya kung isang pula lang ang bahay niya, napakarupok na, huwag mo sisipain ang kanyang pader. Alam mo na marupok na yan. Pamiminsala yan sa kapitbahay. O kaya may mga tanim siya dyan. Tapos ang gagawin mo, pagpuputulin mo, subhanallah, napakawalang hiyang kapitbahay ka naman kung ganun ka. Tapos apak-apakan mo kanyang mga panananim. Siyempre mag-aaway kayo niyan. Kaya hindi magiging matuwid ang iyong puso, kapatid. Hindi magiging matuwid ang iyong pananampalataya. At hindi rin magiging matuwid ang iyong pagkatao kapag ikaw ay hindi ligtas ang iyong kapitbahay sa iyong pamiminsala. Kaya dapat protektahan mo ang kanyang ari-arian, ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, o ano pa dyan, mga kapatid. Kasi nga, napakaganda ng turo ng Islam dahil dyan. Kaya pagtrato natin sa ating kapitbahay, dapat mayroong pagrespeto, mayroong kabutihan, mayroong pagmamalasakit sa salita man o sa gawa. Kasi ang iba kasi sa salita lang, pero sa gawa, iba naman. Pero sa atin, dapat makikitaan talaga sa salita at sa gawa para magkaroon ng pagkabuklod-buklod, kapatid. Kaya sa Islam, ito isa sa pinakamagandang turo din ng Islam, wag na wag gutumin ang mga kapitbahay. Mayroong hadith dito ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, laysal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i. Na ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na aking narinig ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, hindi mananampalataya ang taong nabubusog habang ang kanyang kapitbahay ay nagugutom. Isinalaysay ni Bayhaqi at ginawang hasan ni Albani. Kaya tingnan nyo, nabubusog ka tapos kapitbahay mo nagugutom, subhanallah. Anong klaseng tao ka dyan? Kaya tingnan nyo sa panahon natin, nagiging buaya na ang mga ibang tao. Nagiging makasarili. Wala nang hindi na mapagbigay. Masyadong maramot sa kanyang kayamanan. Kasi nga, ganun ang mangyari sa iyo. Nawalan ka ng pananampalataya dyan. Wala kang pagmamalasakit sa kapwa. Makamundong bagay lang ang iniisip mo. Hindi mo nararamdaman ang kalam ng sikmura ng iyong kapitbahay. Kapag tingnan nyo, ang iba, sayang-saya sila, pero ang dami namang mahirap sa paligid, subhanallah.
nakayanan ng iyong sikmura yan, matignan sila. Tapos ikaw, nagtatapon lang ng pagkain. Hindi mo inuubos, pagkos pinapakain mo lang sa hayop. Subhanallah. Ganun na pag-iisip ng iba eh. Mas marangal pa ang hayop kaysa mga tao. O kaya, mas masahol pa ang tao kaysa hayop. Ganun ang pag-iisip ng iba. Kasi nga, nawalan ng pananampalataya. Kaya sa Islam, napakaganda nakaturo dito. Kaya sa Islam, kapag ganun ang iyong pag-iisip, kapatid, Allahu Akbar, maano mo talaga nagiging malapit ka sa iyong kapitbahay. Nabubuksan mo ang paggawa ng kabutihan para kay Allah. Malulugod mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang ginawa mo, alang-alang lahat kay Allah. Alam nyo, ang respeto ng mga kapitbahay, pagmamahal nila, pangalawang reward na lang yan ng Allah. Pero ang ating iniisip, ay para sa mukha lahat yan ng Allah. Kasi nga, yun ang pinakamainam na gawain para hindi mapasok sa pakitang tao. Para lang sa pakitang Diyos. Lahat yan, mga kapatid. Huwag nyo nating haluan ng mga makamundong bagay. Ang iba kasi, iniisip nila, mundo. Anin mo yung mundo? Maiksi lang yan ang kanilang respeto. Pero ang respeto ni Allah, napakatindi. Kaya may hadith dito, mayroon sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, para iwasan na natin ang kanilang pananakit. Sabi dito, ya ayyuhalladhina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, o mga yaong sumasampalataya, layuan ninyo ng madalas ang ilang hinala. Katotohanan ng ibang hinala ay kasalanan at huwag kayong maniktik at manlibak sa bawat isa sa inyo. Iibigin ba ng isa sa inyo na kakainin ang laman ng kanyang bangkay na kapatid? Kung gayon, ito ay inyong kasusuklaman. Kaya't matakot kayo kay Allah. Katiyakan si Allah ang tagatanggap ng pagbabalik loob na mahabag. Tingnan nyo dito sa sinabi ng Allah. Pinakadulo dito. Katiyakan si Allah ang nagtatanggap ng pagbabalik loob na mahabag. Kasi lahat po yan, mga kapatid, sa mga panlilibak natin, ginagawa natin pag-iwas sa mga ganitong gawain para lamang malugod si Allah dyan. Hindi natin yan iniiwasan o kaya gumagawa ng kabutihan para sa makabundong bagay. Ginagawa natin lahat yan lillah, para kay Allah. Kasi nga, siya ang nagmamay-ari ng habag. Papasukin kanya sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya sa mga nakakasakit ng kanilang kapitbahay, lalo na panlilibak na yan, lalo na alam naman natin ang paghahambing dyan, napakatindi kasi parang kumakain ka ng laman ng bangkay mo na kapatid. Kaysa magipag-usap ka dyan, ibahin mo na lang ang usapan. Di ba? Dalihin mo sila sa dhikr, dalhin mo sila sa katuruan ng Islam, kaysa manglibak ka ng manglibak at maninira ka lang na hindi mo dapat siraan. Kaya yan ang isa sa mga dapat ingatan natin ang dangal, pati na rin ang pribadong bagay. Kaya ang mga pribadong bagay, mga kapatid, yan napaka-importante yan. Tinawag nga yan na tinawag yan na dangal, ang mga pribadong bagay, kasi nga hindi yan pwede nilalabas. Kaya merong isang hadith dito na an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man radda an ardi akhihi
Raddallahu an wajhin nar yawmal qiyamah. Na inulat ni Abu Darda radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang ipinagtanggol niya ang dangal ng kanyang kapatid ay ipagtanggol rin ng Allah ang kanyang mukha sa apoy sa araw ng pagkabangon. Isinalay sa intermedi at itinama ni Alban. Tingnan nyo, kapag ikaw nasabak ka sa paninibak dyan, naninibak sila sa kapitbahay mo, tapos pinagtanggol mo, Allahu Akbar. Ang dating mo parang killjoy ka eh. Pero kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano kanya ang Allah, ipagtanggol ka rin sa impyernong apoy. Ganun ang reward ng Allah. Ayaan mo, sabihin nila, killjoy ka, hindi ka marunong makisama, nag-uusap kami, anong pinanggagawa mo, ayaan mo sila. Basta ikaw, pinagtanggol mo ang iyong kapitbahay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mga pribadong bagay yan eh. At mga parusa sa mga, alam nyo mga parusa sa mga nanlilibak, napakatindi kaya. Mayroong hadith dito na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, nang inakyat ako sa kalangitan, ay meron akong nadaan ng pangkat na merong mga kuko mula sa tanso na pinagkakamot nila sa kanilang mga mukha at dibdib. Kaya aking sinabi, sino po sila? O Jibril. Sinabi niya, sila ang mga yaong kumakain ng mga laman ng mga tao, namiminsala ng mga dangal. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Subhanallah, nakakatakot. Ganun ang parusa sa mga nanlilibak. Nakakatakot kasi ipangkakamot nila ang sarili nilang kuko na mula sa tanso. Subhanallah. Ikakamot nila sa kanilang mga mukha at kanilang mga dibdib. Siyempre, masusugatan yun. At gagawin nila yan bilang parusa sa araw na paghukom. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga ganun tong mga gawain yan. At huwag kang maghimasok o kaya makialam kung wala ka namang kinalaman. Yun ang tandaan natin yan. Kasi kung wala kang kinalaman, hindi ka naman pulis. Hindi ka naman barangay captain. Hindi ka naman tanod. Pero nakikitanod ka, nakikibarangay captain ka, subhanallah. Huwag mong gawin yan. Kasi nga, marami ka lang matutuklasan at na hindi dapat matuklasan. Kasi mga pribadong bagay yan. Dapat meron ka talagang distansya sa mga ganitong mga bagay, mga kapatid. Kasi nga, kapag ganun ang nangyari sa'yo, parang naghahanap ka na ng mga kapintasan ng iyong kapwa dyan eh. Nakikinig ka ng balita, gusto mo masundan ang kanilang mga pangyayari sa buhay, subhanallah. Alam nyo, may hadith dyan. Meron na inulat ni Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, o pangkat ng sinumang naniwala gamit ang kanyang dila na hindi naman pumasok sa kanyang puso ang paniniwala, huwag ninyong lilibakin ang mga kamusliman at huwag ninyong hanapin ang kanilang mga kapintasan, sapagkat ang sino mang humahanap ng kanilang kapintasan, hahanapin rin ng Allah ang kanyang kapintasan. At ang sino mang hahanapan ng Allah ng kapintasan, ay ilantad ito sa kanyang pamamahay. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Alban. Tingnan nyo, umaabot yan kahit magtago ka. Basta Allah, ipapalantad niya ang iyong mga kapintasan. Kasi ginawa mo, parang parang NBI ka, parang pulis ka. Inahanapan mo ng mga butas. Inahanapan mo siya ng kasalanan. Inahanap mo talaga. Ginagalugan mo talaga. Hanggang kasi gusto mo meron kang ikwento na naman para fresh ang mga balita. Dapat talaga umaapoy na balita, subhanallah. Ganun ang ginawa yun, parang espiya, parang reporter ka.
Kaya binansagan silang mga CCTV dyan kasi sa mga paghahanap ng kapintasan ng iba. Kaya parusahan sila ng Allah, kapatid. Ang parusa sa kanila kasi hindi nila respeto ang kanilang mga kapitbahay ay ipapalantad din ng Allah kahit na siya ay nasa loob ng pamamahay. Totoo talaga yun. Tingnan mo ngayon, napaka-high-tech na ngayon, cellphone. Kahit sa loob ka ng pamamahay mo, naabot ang mga baho ng ibang tao. Mababasa mo. Ganun na ganun, kapatid. Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala gumalaw, ilalantad niya kahit ikaw na sa loob ng iyong pamamahay. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Alam naman ang tao, puna ng puna. Balang araw siya rin ang pupunahin. Kaya yun, isa sa mga protektahan natin ang ating dangal, lalo na ang ating mga kapitbahay. Meron ngang hadith dito na inulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na nagtanong ako sa propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong kasalanan ang pinakamatindi sa piling ng Allah. Kanyang sinabi, kung magagawa ka para sa Allah ng kapantay habang siya ang lumikha sa iyo. Aking sinabi sa kanya, tunay na iyan ay talagang napakatindi. Aking sinabi, ano pa ang kasunod? Kanyang sinabi, kung papatayin mo ang iyong anak dahil sa takot na nakakain siya kasama mo. Kanyang sinabi, pagkatapos ano pa? Kanyang sinabi, kung mangangalunya ka sa asawa ng iyong ng kapitbahay, isinalaysay ni Muslim. Subhanallah, ito isa sa mga pinakamatinding gawain na masasama. Kapitbahay mo, inaaswang mo. Kapitbahay mo, binabantayan mong asawa kailan lalabas. Kaya kapitbahay mo, tapos wala kang takot sa Allah. Kaya nabibilang po ito sa napakalaking kasalanan. Kasi kapitbahay, malaking pananagutan yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi lang pala dangal hindi lang pala pagkatao, pati lahat talaga basta kapitbahay, mga kapatid. Dapat marunong kang dapat ligtas talaga yung kapitbahay. Dapat marunong kang magmalasakit talaga. Kasi nga yan usaping araw na paghukom. Meron ngang dito, isa sa mga karapatan din ng kapitbahay na hindi natin lubos maisip, karapatan pala nila ito, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-inom sa bunganga ng sisidlan o inumin, at gayon din ang pagbabawal sa kanyang kapitbahay na maglagay ng kahoy sa kanyang tahanan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya kung example, meron kang pader, tapos nilagyan ng kapitbahay mo ng bubong, papunta sa kanya, wag mong pagbawalan, kapatid. Kahit masakit pa yan sa kalooban mo, ang pader mo nilagyan niya ng bubong, papunta sa kanya, wag mong pagbawalan, kasi nga karapatan niya yun. Kasi itong hadith na ito, sa Bukhari po ito. Wag mong pagbawalan. O kaya, siyempre iba sa atin, masakit sa kalooban kasi pader yan, tapos nilagyan nila ng bubong. Pero ganun talaga Meron kasi silang karapatan. Dapat mong unawaan mo bilang mananampalataya. Kaya example lang, bahay mo, gumawa ka ng building, tapos naglagay lang sila doon ng bubong sa baba. Hindi mo pwede pagbawalan yan. Kasi karapatan nila yan hindi mo pwede pagsabihan sila o gibain yan. Kaya kung example, gagawa kayo ng bahay, kung ayaw mangyari yan, example, pag gagawa ka ng building, dapat wag mong isagad. Kasi iba, sinasagad nila Kaya tuloy, nilalagyan ng bubong ang kanilang mga pader. Kaya hindi ka pwede magalit dyan. Kasi kapitbahay yan Karapatan nila yan, kapatid. Dapat, tapos ang pag-alok tapos ibibenta mong bahay mo. Dapat alok mo muna yan sa kapitbahay mo.
bago mo ibenta. Kasi may hadith dito na inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na sinabi na Propeta salam, ang sino mang merong lupa at saka gusto niyang ibenta, kung gayon ay dapat ialok niya muna ito sa kanyang kapitbahay. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya ialok mo muna yan sa iyong kapitbahay, kapatid. Hindi mo pwede ibenta kaagad yan. Karapatan nila yan. Kasi kapag nabenta mo sa iba, siyempre baka masasaktan ng kapitbahay mo eh. Kasi bakit mo inibenta, hindi mo naman na sila inalok. Kaya isa sa mga pinaka mga kapatid. Kaya kapitbahay mo napaka-importante yan sa Islam. Kaya tapos ang mga mga kabataan pa, mga bata naglalaro sa yung galing sa kapitbahay, hindi pwede yan pagbawalan, kapatid. Si Prophet Muhammad sallam nga, naabutan niya si Aisha. Na inulat ni Aisha, radhiyallahu anha, na kanyang sinabi, dati ako'y naglalaro inulat ni Aisha radhiyallahu anha, na kanyang sinabi, dati ako'y naglalaro naglalaro ng mga babaeng manika sa piling ng Propeta sallam, at dati meron akong mga kasamahang babae na naglaro rin kasama ko. Kaya kapag pumasok ang mensahero SAW ay nag-aalisan sila sa kanya. Kaya pinababalik naman sila sa akin at saka maglalaro na kasama ko. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid, yan isa sa mga napakagandang gawain yan na huwag mong itaboy kaagad mga bata. Kasi mga bata yan. Kailangan din nila marunong silang makipagkapwa sa kanilang kaedad. Sana meron kang napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.